Yes, dakilan Diyos, maraming salamat sa dakong kagalayaan, paglumo sa amin sa araw to, kao amin masamba. Magpasalamatan ang Diyos sa madaig sa Espiritu Tuanan. Salamat sa dakilang pagkataong kalumo sa aming buhay. Malapay na pakinggan namin salita mo, malapay noon. Hallelujah. Ikaw maglangis sa banglingkod mo, patawarin mo kami. Hallelujah. Anoint me, Lord. We cannot do anything without you, God. To the personally pray, bila pastor, anoint me, humble servant, with love, limis, with love, breath, mag-open the understanding, may say it out. His right, the Lord. In Jesus' name, amen. Everybody serves the Lord. Ang pinakamataas sa magpuri, palulhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon, dobling pagrespeto, paggalang sa ating mahal ginagalang, Banista, mga pastor, with the Son, Almeida, and the prophet of our loving God, at sa palagi nating inaalaala, maginto ang turo, aral, ng ating beloved pastor, Lina Comun Almeida, or all the beloved children, at sa my co-workers, my co-professors, and two of you, my dearest brothers in Christ, and to all my webcast viewer, good day to all of you there, or watching right now, this moment. At sa palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Everybody serves the Lord. Mahali po tayo maglangan. Ating pag-aralan sa gabing ito, maminamahal, ang itawag na obedience. Obedience yung pagsunod. Amen? Pag-ubi sa ating pinamahal na Panginoon. Maminamahal, alam mo kahapon na general fasting kami dito, pero nung Lunes pa lang galing kami ng Maramag, ating church anniversary, ay tinawagan po ako sa dako ng main church, na ako mga co-preachers, na beloved OPND, kailangan dito po tayo, dito ka po, dito tayo lahat, dahil po sa Tuesday, ay mag-celebrate tayo sa Holy Cross ng death anniversary na itong beloved Pastor Lina Almeida. 16 years na po ang alaala ng pag-lisa nating beloved pastor dito sa lupa, at siya po doon na sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Kaya po, mahirap sa aming buhay, mga minamahal na manggagawa, mga inatasan, hindi po kami dito magkaisa sa nakiramay, sa pag-alaala sa San Paso at beloved, mga beloved children. Kaya talagang pumunta ko mga minamahal. So, salamat sa Panginoon. Pagdating ko sa Holy Cross, tuwang-tuwang mga beloved children, talagang sinalubong nila ako. Kuya, salamat, nandito po kayo. Tapos nag-alala sila sa nangyari dito sa CDO. Alos lahat sila. Kuya, ano ba nangyari? Sabi ko, mamaya mag-testify ako sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Palakpakan po natin yung Panginoon na minamahal. So, siyempre dito po, nag-fasting tayo. So, galing ko dito, nagkapilang. Talagang homeless fasting ako. Kumain ako, 7 ng gabi. Papuntang Holy Cross, kasama ko si atong preacher Noli Cortez. Napakahirap. May alis kami doon, 1:00. Tapos, wala lang, concentrate ako sa tutulugan ko, sa puri, ay gawain ka ron. Maminamahal, napakahirap, pagod ang aming katawan, pero pag sinusunod po natin ang kalooban ng Diyos, sumusunod tayo sa mga nanguna, maramdaman natin yung kasiyahan, kagalakan sa ating puso, maminamahal. Palapagan po natin ating malapay. Everybody serves the Lord. Obedience, napaka-importante yung pagsunod, maminamahal. It's an act or instance of obeying. Ating mga gawa or halimbawa ng ating mga pagsunod. So, ating gawa, an act or instance of obeying. Yun po, obedience. Mga gawa natin at mga halimbawa ng ating mga pagsunod. Kaya napaka-importante pong pagsunod sa mga panawagan ng mga nanguna. Because sa mga nanguna, linagay sila ng ating mahal na Panginoon upang makasiwa sa gawain ng Diyos. So the Bible say you must obey your leader. Sumusunod po tayo lahat mga minamahal. Because in 1 Samuel chapter 15 verse 22, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod po ay mainam sa mga sakripisyo ng mga halad. Okay, nag-offer tayo ng sakripisyo para sa ating Panginoon, but besides that, meron ko sa mga inatasan ng una, you must obey them. Amen? Amen. So mahirap.
Hindi mo pwede kailangan magiging balance ang iyong paglingkod sa ating Panginoon. Sumusunod ka sa Panginoon, sakripisyo ka. At the same time, sumunod ka rin sa nabaw at nanguna sa iyo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Because the Bible says, basahin po natin in Hebrews, the book of Hebrews chapter 13, verse 17, pakibasa lang. Hallelujah, praise the Lord. Hebrews chapter 13, verse 17. Libro sa mga Hebrehanon, Kapitulo 13, versikulo 17. Kinahanglan magmasinugtanon kamo sa inyong mga pangulo ug magpasakop kamo kanila. Kay sila nagatukaw alang sa inyong makalag, ingon nga mga tao nga unya maghatag og husay, sugta ninyo sila aron kini ilang pagabuhaton uban sa kalipay. Dili uban sa kasubo, kay ang ingon dili man makahatag og kaayuhan kaninyo. Amen. Palakpakan po natin Diyos, maminaman. So, nakasulat po sa banal na kasulatan. Obey them who have rule over you, and submit yourself to the watch for your souls. As they that must give account, that they maybe do it with joy, and not with grief, for that unprofitable for you. Sabi, masinugtanon kita sa atong mga pangulo. Magpasakop kita sa lingon kanila. Kaya sila po nagatukaw, nagapangamuyo sa atong mga kalag. Amen? Kaya sila po magbigay ng husay para sa atin. Na kung ating ginagawa ito, sila po ay malipay. Amen ba? That they may do it with joy and not with grief. Gawin daw natin na may kagalakan at sumalipay sila, hindi po sila mga subo, malungkot. Eh kung hindi natin gawin ito, sila po ay hindi po naging karapat-dapat, hindi po tama ang atong ginagawa. Pa hindi po daw tayo magpasakop, sumunod sa mga nanguna. Eh napaka-importante po ang pagsunod. Amen? Amen? Sabi ng 2 Chronicles chapter 20, verse 19 and 20. Maniwala ka sa Diyos upang ikaw maging malakas. At the same time, you must obey His prophets so that your life will become prosperous. Amen? Trust in the Lord and you shall be established. And believe also His prophets and you shall prosper. Kaya yung paglingkod sa Panginoon maminamal ay paniwalaan, you have to trust in the Lord. Habang naniwala ka, sumusunod ka sa ating mahal na Panginoon, kailangan maniwala ka sa kanyang propeta. Amen? Ang beloved son, Alan Ben Pastor is a prophet, a man of God, linagay sa ating iglesia. Sinta, beloved son, Pastor, naging kabalikat sa ministeryo ito. That's why, kahit wala na siya sa pili ng Diyos, we always remember and cherish is this blessed teaching. Because blessed is the memory of the just. Dahil bulahan, mapalad yung alaala ng mga matuwid na tao. That's why hindi natin ginakalimutan yan, mga minamahal. Mawala man sila sa daigdig. Yung kanyang ginagawa at binuhat, hindi po yan mawala. Dahil si Maria Magdalena, mga minamahal, si Maria Magdalena, isa lang na bagay ang kanyang ginawa sa ating Panginoon. Yung pinakamabango at mahalin nga perfume, binuhos lang niya sa paa ng Panginoon. Hinugasan niya, binunasan niya kanyang buhok. The Bible say, saan man marating ang Ebanghelyo ng Diyos sa buong daigdig, yung ginagawa ng babaeng ito, hindi makalimutan. It brings revival, a remembrance. How much more sa ginawa natin bilabistan pastor, mahigit pa sa ginawa niya kay Maria Magdalena. Alang-alang sa gawain ng Diyos, tayo po nakita natin yung pag-aruga, pagmamahal nila sa ating buhay, kung bakit naging tunay Kristiyano. Kaya hindi po natin basta-basta makalimutan, lalo kami ng mga manggagawa niyo. Dahil nakakapiling po namin sila sa Pasul House for almost ilang taon. Nakita po namin ang pagsakripisyo nila, pagluhod, pag-aruga, pagtudlo, pagsaga sa amin mga manggagawa. Grabe ang pagtutuwid na pagtuturo sa amin upang kami maging ganito. Papakinabangan kami sa gawain ng Diyos. That's why hindi namin kalimutan. Hindi namin maabot yung tugatong sa tagumpay sa aming buhay spiritual. Hindi namin magtanggap ng mga pagpapala hindi dahil sa kailang mga pagturo, pag-aruga, pagmamahal para sa amin. That's why dumating man yung mga pagsubok sa buhay, trial sa iglesia,
maalaala namin yung katuruan ng beloved Mama Dear, beloved Pastor, tumatatag lumalakas kami. Nga anak, kayong natuturuan ng Diyos. Hindi po sa lahat ng panahon makakapiling at makasama nyo kami. So, darating ang panahon nga maiwanan namin kayo. O yung turo namin ang galing sa Diyos, yun po, ipagpatuloy nyo. Dahil tinawag kanyang Panginoon, mga ngaral, manggagawa, upang asikasuhin, gawin ang iglesia ng Diyos. Mahalin nyo ang mga kaluluwa. Yan po kung bakit ang dahilan, mga minamahal. You must to obey them who rule over you. Sumunod po tayo. Magpasakop tayo, masinugtanon tayo sa mga ating Pangulo. Submit. Yun ang po importante. You have to submit yourself to your leader. Pag hindi ka mag-submit na sarili mo sa iyong leader, yung nanguna, at hindi ka magmasinugtanon, ang tawag sa inyo, rebelde. Rebellious ka. Kung gaano kami ng inyong mga manggagawa, represent ng papasakop, sumusunod, kayo dito ay sumunod din. Upang kayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen ba? Kayong kapatiran, sumusunod kayo sa amin. Mansinugtanon kayo, you are submitting yourself to the Lord especially. Una, first of all, sa amin, nga mamanggagawa nyo, tanawa, pag sumusunod kayo, pinagpapala kayo. Pero pag kumontra kayo, mga minamahal, maging rebellious spirit kayo, hindi po malugod ang Diyos. Sabi niya, for that is unprofitable for you. Pag hindi ka sumunod, magkaroon ng grief. Ibig sabihin, kalungkutan yung mga nanguna. Hindi po kasiyahan ang naramdaman nila. At hindi po yan karapat-dapat para sa iyo gagawin mo. Na hindi ka magpasakop, ay hindi magsubmit sarili mo sa ating Panginoon at sa nanguna. Dapat kita po magpakumbaba, sumunod, and you must obey, who rule over you, and submit yourself, who rule over you. Yan po ang ginagawa po namin, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sumusunod kita, kaya ang Diyos binabalik ang mga grabing mga pagpapala. Hindi lang po yung sumunod. Hindi lamang obey and submit. Mayroon pa. Ito sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 13, 12 and 13 and 14 up to 15. Basahin po natin, mami naman. Gloria, praise the Lord. Unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 12, ang tawag sa unahan. Hallelujah, praise the Lord. Apan mga moyo kami kaninyo, mga igsoon, nga unta inyong pasilunggan sila nga nagpagbudlay diha kaninyo. Pasindunggan nyo sila nga nagbudlay kaninyo. O nagapangulo kaninyo. Nagapangulo kaninyo. Diha sa Ginoo. Sa Ginoo. O nagatambag kaninyo sa 13. O uban sa gugma, pagkamahala ninyo sila pag-ayo. Uban sa gugma, pagkamahala ninyo sila og-ayo. Tungod sa ilang buhat, magdinatay kamo tali sa inyong kaugulingon sa 14. O tambagan ninyo, tambagan namo kamo, mga igsoon, nga inyong maymayan ang mga bagdoy. Inyong dasigon ang mga nawadaan sa paglaom. Inyong tabangan ang mga mahuyang. Magpailubon kamo kanilang tanan sa 15. Matnguni nga wala kaninyo'y magabalos og dautan sa dautan. Inunuwa, tinguhaan ninyo ang kanunay, ang pagbuhat og maayo, ang usa ngadto sa usa og sa tanan sa 16. Pagkalipay kamo sa kanunay sa 17. Pag-ampo kamo sa walay paghunong sa 18. Pagmasalamaton kamo sa tanang higayon. Kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Po natin ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Kanina gibasa natin sa Hebrews 13 verse 17, obey who rule over you and submit yourself to them. Obey. Ibig sabihin, mag-submit, magpasakop, at maging masinugtanon kung sa Bisaya. Dito naman, iba. Sabi ni Pablo, gipanginaot ko, I beseech you, brethren, to know them which labor among you. Ilhon nyo, alamin nyo, kilalahanin nyo kung sino ang nanguna
sa inyo. Amen? To know them which labor among you and are over you in the Lord. Sila po'y nagapanguna, nagaguide sa inyo, at nagapalaala sa inyo. Admonish you and admonish you. 13, and to esteem very highly. Mahalin niyo sila ng grabing pagmamahal. And to esteem very highly in love for their work's sake. Hindi lang pala basta-basta ang pagmamahal, kundi highly. Mahalin niyo sila sa grabing mataas na pagmamahal dahil sa kanyang mga ginagawa, upang ang pagigdait kapayapaan ng Diyos ay sumasa inyo. Nawa, naintindihan nyo yan. Walang halong kaplastikan yung ating pagsunod. Walang halong pakarong ingnon yung papakita natin ng pagmamahal. Kung mahal mo yung leader ng una, hindi mo siya pwede libakon sa gawas. Hindi mo siya pwede mo ang istorya. Hindi ka gagawa ng paraan ka sa iyong sarili kung hindi ka magrespeto, magalang sa Kanya. Pero sabi ng Biblia, submit yourself first and then obey. Kilalahanin mo yung nanguna sa iyo. Kaya kami po, kahabagan ng Diyos, kilalang kilala po namin kung sino ang ating beloved Honorable Pastor, kung sino ang ating beloved Assistant Pastor, dahil sa ilang mga ginagawa. For their own, their very sake, work sake. Nakilala. That's why ganun na lang po ang aming pagsunod. Walang halong kaplastikan ng pagmamahal. Kahit mahirap, sumusunod kami. Pag sabi ng mga beloved student, punta rito, gito, gawin ko niya, lahat po ginagawaan. Bakit po? Hindi kami makabayad sa Diyos. Eh nakasulat po yan sa Biblia. Yan po ang tunay na Kristiyano. Tunay na tao ng Diyos na kumikilala sa kanyang nangunguna. To know them who labor among you and are over you in the Lord. And admonish you, admonish nagapaalaala kanyo. And to esteem very highly love for their work's sake. Mahalin nyo sila ng mataas na grabing pagmamahal dahil sa kanyang mga ginagawa. For their sacrifices sa paglilingkod, pagsagawa ng gawain ng ating Manlapanginoon. And be a peace among yourself upang mayroon kapayapaan sa bawat isa sa inyo. Pag hindi ka sumunod, magpasakop ang pagkitang tunay na pagmamahal mo sa nanguna, wala kang kapayapaan. Guguluhin ng kaaway. Yung puso isip, bakit? Mayroon kang pagka-rebellious spirit. Hindi ka nagpapasakop. Hindi ka sumusunod. Kulang ka sa pagmamahal sa iyong nanguna. Di ba ka mo magka-amen? Everybody serves the Lord. Everybody serves the Lord. Now I exhort you, brethren. Mga una ni. Pinasabihan ta kayo mga kapatid, na warningan niyo yung mga taong mga liko at hiwi yung ilang ginagawa. Yung mga pabagdoy-bagdoy. Amen? Amen? Pasidanaan niyo yung mga pasaway. Yan ang obligasyon ng nanguna. Amen? Warn them that are unruly, but comfort the feeble-minded. I-comfort mo yung mga mahina. Support the weak. Be patient toward all men. Sin at none render for evil unto any man. Hindi po tayo pwede magkainan dito. Amen? Hindi po tayo dito maggipin, sangipin, gawa na masama yung ating kapwa na masama. But ever follow that is good. Kundi gawin natin ang mabuti. Amen? Both among yourself and to all men. Sa iyong sarili at sa lahat ng mga tao. Palagpagan po natin ang Diyos.
Everybody say, praise the Lord. Rejoice evermore. Maging magala ka sa palagi. Pray without ceasing. Manalangin ka na walang batid. Amen? Walang hinto. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Pasalamatan natin lahat ng bagay sa magitan ng ating Panginoon dahil ang lahat ng bagay, kalooban niya. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Yan po kung bakit natin ginagawa. Since from the memory to the presence, kahabagan ng Panginoon, maminal tayo po'y sumusunod sa Diyos. Una, sa mga nanguna, mga minal, tayo po'y pinagpapahala ng Diyos. Naging payapa tayo, naging maligaya tayo, mga minamahal. O yung mga hindi sumusunod, kamusta na sila? Yung hindi nagpapasakop, kamusta na sila? Yung hindi naging masinugtanon, kamusta na sila? Naging kawawa po yung buhay nila. Wala. Wala silang kapayapaan. Wala silang kasiyahan. Mayroong panalangin. Ngunit hindi po lubos ng pagpapalang dumating sa buhay nila. Mamil, bakit? Hindi po sila sumusunod. Hindi sila nagpapasakop. Nakulangan sila ng pagmamahal, ng grabe mahal sa mga taong nangunguna kanila. You must to know them who rule over you. Kailangan kilalahanin mo. Naalala ko noon sa Surigao, may kapatiran doon. Galit na galit sa akin. Niniport pa ko sa mga pastor kasi Almeida yung pilido eh. Well, pastor, Brandy, hindi ako pinapadrive ng sasakyan. Galit sa akin. Tinawag ko lang pa, Brand, ba't ganito? Sabi ko mga pastor, bakit hindi ko na sila padrive? Kasi po, magaling na mag-drive. Pag may sira sa akin, ay grahe. Pagdating sa grahe, sira, pabayaan lang. Hindi nga kahit flat yung gulong, hindi po palitan. Ganun ba? Pinapabayaan lang. Ay, hindi pwede driver. Nagalit, report ako. Sabi naman ng pastor, pumunta ka sa pastoral house. Buddy Andy, kailangan alamin mo ang ugali ng nanguna. Alamin mo yung nagula ng ugali ng mga preachers. Alamin mo. Siyasatin mo yung ugali nila. Baka ikaw ang may mali. Pumunta sa pastoral house, tama-tama, tanghali. Kasama ko si Blood Preacher Bin Ramos, ay may maraming mga buko doon. Tama-tama, mayroon akong itak ng dinadala. Gumagano ako ng buko. Nanuktok sa sagit, yung kapatiran na yun na galit sa akin. Sabi niya, Kuya, may tama rin akong nagbukas. Sabi ko, dito ka pala. Sabay gano'n yung itak. So basta hindi malaman yung tsura na mula ng buti. Kuya, hindi po ko mag-away. Pumunta ko rito para hingin ng suri sa iyo. Sabi ng mga pastor. Ganun ba? Pasok. Iyakapay kami. Pinakain ko ng buko. Ano sabi ng pastor sa iyo? Kilalahanin daw kita. Kung anong klaseng taat ugali mo. Ngayon, ano bang ugali ko? Ako pala yung mali. O salamat. Nabuksan yung isipan mo. Patuloy pa rin siya, okay na yun, yakapan kami. Patuloy pa rin siya ng salita laban nag-rebuild. Pumating ang hukom ng Diyos. Grabe. Nagdadrive siya ng sasakyan. Il-300, Il-3 na yan. Nag-overtake, ang ipil. Pag-overtake niya, mga minamahal, na lost control sa pagprino. Mayroon pala nakaparking ng backhoe, yung bulldozer, gano'n yung bunganga ng bulldozer. Nakapark. Naku, mga minamahal, grabe. Sinalubong niya. Wala. Yung ulo ng IFB, doon pumunta sa blade. Gano'n, no? Natanggal yung ulo ng IFB, pati liig niya. Isang buto na lang naghawid. Dilala sa Hospital Davao, pagdating doon, patay. With arrival. Grabe. Ang parusa ng ating malabang. Hindi pala basta-basta. Hindi giging totoo yung kanyang paghingi ng suri. Hindi yung totoo yung kanyang pag-ila sa kanyang nanguna. Hindi po totoo yung kanyang pagsabitar ng sarili niya sa nanguna. Hindi po totoo yung pagpasakop niya. Nakita po ng Panginoon. Kaya hindi po tayo dito pwede maging pakarong ingnon lamang. Maging plastic sa tubangan ng Diyos. Kung talagang gusto mo magpasakop ka. Gusto mong sumunod ka. Ipakita yung totoong pag-ibig, pagmamahal mo na walang halong
pag-iimbot sa puso mo, yung tunay na nagpakumbaba, sumusunod ka. At yan po, proteksyonan ka, pagpalain ka ng ating mahal na Panginoon. Ag-iingatan ka, proteksyonan ka, pagpalsabi niya, and the peace of God, ang kapayapaan ng Diyos ay mananahan sa sarili mo. Hindi po salot problema ang darating sa buhay mo. That's why yan po ang aming tinatakutan ng inyong mga manggagawa sa kahabagan ng Diyos. Kaya pagsabi ng ating beloved, praise the Lord, beloved children, kuya, punta ka dito, ito gawin nyo, mga minamahal, buong pagpakumbaba, sumusunod kami, nagpapasakop, ginagawa namin. At bakit po, matakot kami, hindi kami sumunod, maging rebellious spirit kami. Saan kami pupunta? Wala kami pagmamalaki, wala kami pagmamayabang. Bakit po? Dahil sa unat dalangin ng propeta sa Repisya at beloved Mama Dear, naging ganito ang buhay namin, mga minamahal. Pinagpala kami, sobra-sobra pagpapala, ginahabagan kami, hindi man kami karapat dapat manguna sa gawain. Kayo nga sumusunod, nakasama ka mo sa mga pagpapala, material, physical, spiritual na bagay, mga minahal. Kaya po dapat masabtan mo na ating paglilingkod natin sa Diyos once and for all, mga minamahal, na tayo pa yung magpasakop sumunod, mga minahal, ipakita na tunay ang pagmamahal. Una sa Diyos, sa ating beloved personal, sa inyong mga manggagawa, upang ang kapayapaan, grasya at biyaya sa Diyos papasok sa ating buhay. Wala pong problema salot dumating sa ating buhay, kundi po, the peace of God will come into yourself. The blessing, protection, everything. At tanggapin po natin yan, mga milgay. Maliwanag po ang Biblia. Obey them who rule over you and submit yourself. And then you must to know who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Over you, nanguna sa iyo at nagpaalala sa iyo. And to esteem very highly in love. Mahalin natin silang lubos, sobra, dahil sa kanilang mga sakripisyo at kanilang mga ginagawa. Upang ang pagpapala, papayapaan ng Diyos. And be a peace among yourself. Upang mayroon kapayapaan sa bawat sarili ng isa sa atin. Ganun pong gawin natin, mga minamahal. Kaya po mayon pong ginagawa namin sa habag at awa ng Diyos. Ganun lang, pamunta mo beloved sila nito, ganun po kasi kaso natin. Bakit? Sila po ang ginagamit. Ayan po ang nakasulat sa Biblia. Esteem highly. Love. Talagang ipakita ang pag-asikaso, pagmamahal. Bakit? Nakasulat po yan sa Biblia. Kita mo po, grasya, biyaya dumating sa gawain dito sa Sidio. Lahat po tayo nakatagamtam ng pagpapala na bumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin, Diyos, mga minamahal. Obedience. The act or instance of obeying. Gawa at halimbawa ng ating pagsunod. That is obedience. Ipakita natin sa ating gawa. Di lamang sa bibig. O halimbawa, instance of obeying. Yung mga halimbawa na sumusunod tayo at nagpasakop. Gawa, hindi lamang puro salita, kundi isang act or instance of obeying. Yan pong yung tawag na obedience. Sumasamba tayo sa Diyos. Kahit maulan, may bagyo, baha, lahat sinasamba natin, Panginoon. Pinupuri natin ang Panginoon. Once and for all, may pagsubok, pagsulay sa buhay natin, nandito tayo. Bakit? Is an act or instance of obeying. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sinusunod natin ang utos ng ating manapin. Gawin natin upang ang kapayapaan sa Diyos ay sumasa atin at ang grasya biyaya. So tayo po, mga minahal, bilang mga pinagpapala ng Diyos, balang ginagamit ng Panginoon, mga manggagawa, mga brother preachers, mga choir members, lahat po tayo, mga minamahal, sumunod po tayo at magpasakop sa Diyos upang grasya, biyaya, ang pagpapala dumating sa atin. Obligasyon mag-fasting, every Holy Supper, mag-fasting ka. You have to obey and submit yourself upang ang grasya ibuo sa Diyos sa bawat isa atin. Sumunod tayo sa Diyos, once and for all. Simple lang. Pray without ceasing, manalangin tayo na walang batid. Rejoice, magpasalamat, maging magalak, maligaya tayo. Pasalamatan natin at ang bagay. Sa magitan ng Panginoon, yan po ang kanyang kalooban. Tumayo tayo, mga minamahal. Malumuhod po tayo. Awitan po natin ang Diyos. Hallelujah. Obedience to God is an act or instance of obeying. Hindi lamang salita, hindi sa gawa ito pinapakita.
sa ating Panginoon. Hallelujah. 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 But as for me and my house, we will serve the Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. No matter what it is for the day to behold, expect them. But as for me and my house, we will serve the Lord. For me and my house, we will serve the Lord. No matter but wait for the day to the Lord. Take with them. And as for me and my house, we will serve the Lord. Sumunod nyo, laganan. Sing it. We will serve the Lord. No matter when, wait for the day to the Lord takes me there. But as for me, we will serve the Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. No matter the thing, and wait for the day to the Lord. Take with them. But as for me, hallelujah. Sing it, hallelujah. Hallelujah. But as for Jesus, put it up on the point. People that you make it, that's your man by God. Hallelujah, Jesus. No matter what day, and wait for the day to the Lord takes me there. It's time for me to decide. Rose, tomorrow ain't there. How did yourself? Jesus in your heart, in everything. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sing it, my God, we will serve the Lord. No matter the pain that wait for the day, sing it more. Sing with them. But as for me and my house, we will serve the Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. No matter what day, and wait for the day to the Lord. Take with them. Sing it, hallelujah. Hallelujah. But as for me and my house, we will serve you, Lord. You must to obey you. We must to obey you, and we have to submit ourselves to thee, my God. First of all, to you, sa bawat nanguna. Buong sambayan namin, maglingkuran ka namin. We are willing to obey you, Lord, and submit ourselves, Lord. Kaya lais namin magkaroon ng kapayapaan. Nais namin magkaroon ng buhay na walang God. Once and for all, without sacrifices. Yan ang gusto mo sa aming buhay, Lord. Ilalahanin namin yung nanguna namin. Sumunod yung pasakop kay nila. Yan ang utos mo, Lord. You have to highly esteem in love with their works. Mahalin namin sila. Sobra sa pagmamahal. Hallelujah!
Jesus. Salamat sa iyo, Lord. Salamat sa pag-ibig sa amin. Salamat sa mga salita mo nagtuturo sa amin. Marunong kami kumikilala. Sumunod sa mga nanguna sa amin. Tapos yung kamay, mga manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Ama Banal. Sa matamis na pangalan ni Jesus, dalangin yung propeta, may mga ginagalang mga pastor. The end-time prophet, or the beloved children. Nandito kami sa harapan mo, hingin ng tulong habang sa iyo, Panginoong kapatawaran sa aming pagkakasala, pagkamali. Lord, wala kami gawa, kundi sundin ka at magpasako kami sa iyo. Tuluan mo kami maging masinunurin. To become obedience and faithful to thee, my God. Teach us, Lord, how to submit to thee, Lord. We esteem love highly. With love with you, we're also aming mga nanguna. Ang beloved mga pastor, sabat sa amin. Tulungan mo kami, pagpalain mo kami sa araw na gabi ito. Pagalingin mo kami sa karamdaman. So, sa problema namin, ibusing Grisya, biyay, kapiyapan, kagalakan sa buong isipan. Tulungan mo kami. May a strong Lord above their might. Bless us so much, right, Lord God. In Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Ipatong kamay sa ulo nyo. Lahat po tayo maglihas. With all power and authority, ating malungon. Hallelujah. Yes. Dakilang Diyomisan ng paulit. Pagpalahin mo, ibaba ang kapangyarihan mo sa may kalagitnaan. Tulungan mo kami, Diyos. Wala may magawa, Lord. Hallelujah. Ikaw lamang di kailang magagamot. Panginoon, sa langit ng propeta, mga pastor. Bandungan nyo, ay by the pop ng sa demons and primitive sickness and is cast out in the might of Jesus. Heal. Let our promise bless the children. Hello, serious problem of God. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. And po sa Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palagpagan po natin ating mga Panginoon. Po tayo tumayo. So mga minamahal, ay mga Absent Friday, Sunday Holy Supper natin, yung mga hindi pa nagkapag-fasting, tayo po ay magsunod at magpasako upang tayo papalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tapos yung kamay, lumukso tayong 3 beses para ating galing sa ating puso. Malakas sa Lord. Hallelujah sa Lord. Hallelujah sa Lord. Hallelujah sa Lord. Amen.